tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking banta sa pandaigdigang ekonomiya ang muling umuusbong ngayon matapos maging pangunahing target ng tensyong militar ang Kharg Island ng Iran. Ang estratehikong islang ito na siyang sentro ng pag-export ng langis ng bansa ay kasalukuyang nasa gitna ng matinding banta ng pag-atake mula sa puwersa ng Estados Unidos at Israel. Ang anumang pinsala rito ay direktang makakaapekto sa kabuuang supply ng enerhiya at magpapataas ng presyo sa buong mundo. Ang Kharg Island ay tinuturing na pinakapuso ng ekonomiya ng Iran dahil dito dumadaan ang halos lahat ng kanilang inilalabas na krudo patungo sa iba't ibang bansa. Sa pagsisimula ng digmaan noong huling bahagi ng Pebrero, naging malinaw na ang islang ito ang pangunahing puntirya ng mga puwersang Amerikano at Israeli. Ang pagkontrol o pagsira rito ay isang direktang dagok sa kakayahan ng Iran na pondohan ang kanilang pamahalaan at militar. Kung matutuloy ang mga pag-atake sa infrastruktura ng langis o magkaroon ng ground invasion sa Kharg Island, tuluyang mapaparalisa ang kita ng Iran mula sa enerhiya. Ang kita mula sa langis ang pinakapundasyon ng Islamic Republic upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan at operasyon. Ang pagkawala ng yamang ito ay magdudulot ng matinding krisis sa pananalapi na tiyak na magpapahina sa kasalukuyang pamahalaan sa Tehran. Bukod sa pinsala sa Iran, ang pag-atake sa Kharg ay magdudulot ng malawakang ganti sa buong rehiyon. Nangangamba ang mga eksperto na maglulunsad ang Iran ng mas mabibigat na retaliatory attacks laban sa mga infrastruktura ng mga karatig bansa sa Gulf Arab na kaalyado ng Amerika. Ang ganitong senaryo ay magpapasiklab ng mas malawak na digmaan na magsasangkot sa iba pang mayayamang bansa na nagpapadala ng langis sa mundo. Ang pinakamalaking epekto nito sa mga ordinaryong mamamayan sa buong mundo, kabilang na ang Pilipinas, ay ang biglaang pagtaas ng presyo ng langis. Ang banta ng kakulangan sa supply ay agad na magpapataas sa halaga ng krudo sa pandaigdigang merkado. Ang ganitong uri ng krisis sa enerhiya ay isang malubhang banta sa pagbangon ng ekonomiya ng mundo na kasalukuyan pa ring nakikipaglaban sa mataas na inflasyon at kahirapan. Sa mga pahayag ni Pangulong Donald Trump noong kalagitnaan ng Marso, sinabi niyang matagumpay na nawasak ng militar ng Amerika ang mga depensang militar sa Kharg Island sa pamamagitan ng mga airstrike. Gayunpaman, nilinaw niya na hindi pa nila direktang pinupuntirya ang mga pasilidad ng langis sa mismong islang ito. Isang babala ito na may mas matindi pang hakbang na maaaring gawin ng Amerika kung hindi susuko ang Iran. Nagbabala rin si Trump na kapag ipinagpatuloy ng Iran ang panggugulo sa Strait of Hormuz, muli niyang pag-iisipan ang desisyon na huwag galawin ang mga pasilidad ng enerhiya sa Kharg. Ang Strait of Hormuz ay isang napakahalagang daanan ng tubig kung saan dumadaan ang malaking bahagi ng langis sa buong mundo. Ang banta ng Amerika ay nagpapakita ng kanilang kahandaang gamitin ang supply ng enerhiya bilang sandata sa digmaan. Lalo pang uminit ang sitwasyon nang mag-post si Trump sa social media na plano ng Estados Unidos na kuhanin ang kabuuang kontrol sa industriya ng langis at gas ng Iran. Kasama sa planong ito ang mismong Kharg Island Terminal sa loob ng hindi matagal na panahon. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng matinding pangamba sa internasyonal na komunidad dahil sa posibleng pagsisimula ng direktang pananakop ng puwersang Amerikano. Ngunit sa isang sorpresang desisyon, kinansela ni Trump ang mga bagong pag-atake militar ilang oras matapos niyang sabihin na hahampasin ng Amerika ang Iran ng napakatindi sa gabing iyon. Ang biglaang pagbawi na ito ay nagpapakita ng pabago-bagong estratehiya ng Estados Unidos upang mapanatili ang pressure sa Tehran huwag pumasok sa isang buong digmaan na maaring hindi na kayang kontrolin ng magkabilang panig. Ayon sa mga ulat, ipinahiwatig ni Trump na may ilang progreso na nagaganap sa mga negosasyon upang mapalawig ang kasalukuyang tigil putukan sa pagitan ng dalawang bansa. Gayunpaman, marami ang nag-aalinlangan kung magiging sapat ba ang mga diplomatikong hakbang na ito. Ang kawalan ng tiwala sa pagbasa ng intensyon ng Washington at Tehran ay nananatiling pangunahing hadlang sa pagkamit ng isang pangmatagalang kapayapaan. Ang mga banta ng Amerika ay dumarating sa panahong patuloy ang pag-atake ng dalawang panig sa isa't isa na naglalapit sa gitnang silangan sa muling pagsiklab ng isang ganap na digmaan. Ang mga diplomatikong pagsisikap na tapusin ang labanan ay tila kasalukuyang nakapako at walang malinaw na pag-unlad. Ang bawat panig ay patuloy na nagmamatigas habang ang panganib ng malawakang komprontasyon ay lumalaki araw-araw.
Kung susuriin ang heograpiya, ang Kharg Island ay matatagpuan sa kabilang panig ng Persian Gulf, tapat ng mga base militar ng Amerika sa Kuwait at Saudi Arabia. Ang estratehikong lokasyon nito ay nagbibigay ng bentahe ngunit nagdadala rin ng matinding panganib sa seguridad. Ang lapit nito sa mga kaalyado ng Amerika ang dahilan kung bakit madaling makapaglunsad ng mabilisang operasyon ang mga puwersang Amerikano rito. Kung sakaling sakupin ng Estados Unidos ang Kharg Island, mailalagay ang mga sundalong Amerikano sa isang permanenteng posisyon na 33 kilometro lamang ang layo mula sa baybayin ng Iran. Ang ganitong kalapit na distansya ay maglalagay sa kanila sa direktang linya ng apoy ng mga depensang militar ng Iran na magiging napakadaling target para sa anumang ganting salakay o sorpresang pag-atake ng kaaway. Ang distansyang ito ay pasok na pasok sa sakop ng mga modernong drone at missile ng Iran. Kung handa ang Islamic Republic na pinsalain ang sarili nitong teritoryo upang maitaboy ang mga dayuhang mananakop, ang mga sundalong Amerikano sa isla ay haharap sa kamatayan. Ang desisyong sakupin ng isla ay nangangailangan ng pagtanggap sa posibilidad ng napakataas na bilang ng kaswalti sa panig ng militar ng Amerika. Napakahalaga ng maliit na Coral Island na ito dahil ang karamihan sa baybayin ng Iran ay masyadong mababaw para sa mga dambuhalang tanker ng langis upang dumaong at magkarga. Sa Kharg Island lamang may sapat na lalim ng tubig na nagbibigay daan sa ligtas na pagload ng krudo, kaya naman ang pagkawala ng kontrol sa islang ito ay nangangahulugan ng halos kabuuang pagkaparalisa ng buong industriya ng langis sa bansa. Kasalukuyan ng nagpapatupad ang Estados Unidos ng isang naval blockade sa mga daungan ng Iran na nagpapahirap sa pag-export ng langis nito, partikular na patungo sa bansang China. Sa kabila nito, gumagamit pa rin ang Iran ng iba't ibang paraan upang makalusot sa blockade sa pamamagitan ng Strait of Hormuz. Ang blockade na ito ay lalong nagpapahirap sa ekonomiya ng Iran na lubos na umaasa sa benta ng krudo. Bago magsimula ang digmaan, humigit kumulang 1/5 bahagi ng kabuuang langis sa buong mundo ang dumadaan sa Strait of Hormuz. Patuloy na pinapakita ng Iran ang kanilang kontrol sa estratehikong daanang ito sa pamamagitan ng mga pag-atake na nagpasara sa trapiko para sa karamihan ng mga barko. Ang kontrol sa daanang ito ang pinakamalakas na alas ng Iran laban sa matinding pressure ng mga bansa sa kanluran. Bilang tugon sa agresibong kilos ng Iran, nagpadala ang Estados Unidos ng libu-libong karagdagang sundalo at marines sa rehiyon upang magbantay. Ang pagpapadalang ito ng puwersa ay nagpapakita ng kahandaang gamitin ang sumasabog na lakas militar upang protektahan ang malayang paglalayag at ang daloy ng langis. Ang presensya ng mga tropang ito ay lalong nagpapataas ng tensyon at posibilidad ng hindi inaasahang labanan. Sa kabila ng pagiging sentro ng tensyong militar, ang Kharg Island ay may sariling komunidad at kalikasan. Mayroon itong mga malalaking storage tank, pasilidad at tirahan para sa libu-libong manggagawa sa langis. Kamangha-mangha rin na may mga ligaw na gazelle na malayang gumagala malapit sa mga refinery at depo ng langis. Ang kaibahang ito ay nagpapakita ng kakaibang takbo ng buhay sa loob ng isang mapanganib na lugar. Mayaman din sa kasaysayan ng isla kung saan matatagpuan ang isang lumang kuta ng mga Portuhes at mga labi ng isa sa pinakamatandang monasteryo ng mga Kristiyano sa Persian Gulf. Sa huli, ang Kharg Island ay hindi lamang usapin ng langis, kundi isang makasaysayang pamana na nanganganib mawala dahil sa digmaan. Patuloy nating babantayan ang mga kaganapang ito rito lamang sa inyong pinagkakatiwalaang balita.